Hindi ka na kailangan dito, Denise. Tapos na ang 5 taon nating paglalaro ng bahay-bahayan. Pirmahan mo ang annulment papers na ito at lisanin mo ang bahay na ito bago pa dumating ang mga bisita para sa birthday ni Nathan. Ang boses ni Adrian ay parang patalim na dumaan sa gitna ng katahimikan ng kusina. Malamig, tuyo, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang bawat salita niya ay tila banyaga sa pandinig ni Denise, isang katotohanang pilit na isinisiksik sa kanyang isipan, ngunit tumatanggi ang kanyang puso na tanggapin. Sa sandaling iyon, bahagyang nanginig ang mga kamay ni Denise habang hawak ang isang malaking mangkok ng kare-kare, ang paboritong ulam ni Adrian na 3 oras niyang matiyagang niluto. Ang usok mula sa mainit na sarsa ay dapos sa kanyang mukha. Isang kabaligtaran sa naninigas na lamig na unti-unting lumalalamon sa kanyang buong pagkatao. Suot pa niya ang lumang apron na may bahid ng mantsa ng mani. Ang hitsura niya ay isang larawan ng katapatan at pagsisilbi, habang ang lalaking nasa harap niya ay nakasuot ng mamahaling tuksido, handang-handa para sa isang pagdiriwang na tila wala na siyang puwang. Dahan-dahang naibaba ni Denise ang mangkok sa hapag. Ang tunog ng porselana sa kahoy ay tila isang malakas na hudyat ng katapusan sa kanyang pandinig. Hindi siya lumingon, hindi siya sumigaw. Ang tanging naramdaman niya ay ang unti-unting pagbigat ng kanyang dibdib, na tila may isang malaking bato na nakadagan doon, pinipigilan ang bawat paghinga niya. Ang bango ng niluluto niyang pagkain na kanina lang ay simbolo ng pagmamahal. Ngayon ay amoy ng pagkabulok ng lahat ng kanyang pangarap. Humarap siya kay Adrian. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo, ngunit punong-puno ng isang uri ng bighati na mas masakit pa sa pag-iyak. Nakita niya sa mga mata ng asawa ang pandidiri, ang pagkabagot, at ang kawalan ng pakialam. Walang bahas ng alaala ng mga gabi nang magkasakit ang kanilang anak at magkasama silang nagpuyat. Walang bakas ng pasasalamat sa mga taon na tiniis ni Denise ang bawat hiyaw at lait ng kanyang biyenan para lamang mapanatili ang kapayapaan sa pamilyang ito. Adrian, birthday ng anak mo ngayon? Ang tanging lumabas sa kanyang tuyong labi, ang boses ay halos isang bulong na lamang. Kahit man lang para kay Nathan, huwag ngayon. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Adrian habang inilalapag ang isang itim na pluma sa ibabaw ng mga papeles. Lumapit siya ng bahagya kay Denise, sapat na para maamoy ni Denise ang mamahaling pabango nito na humahalo sa amoy ng kusina. Huwag mong gamitin ang anak ko para manatili rito, Denise. Let's face it, you're just a plain housewife. Wala kang maiambag sa karir ko, wala kang puwang sa mundo ko. Ang kailangan ni Nathan ay isang ina na may class, isang babaeng kilala sa lipunan, hindi isang babaeng amoy bawang at palaging nakayuko. Bawat salita ni Adrian ay tila isang mariing sampal na nag-iiwan ng latay sa kaluluwa ni Denise. Ang mga daliri niya ay kusang bumaon sa gilid ng kanyang palda. Sinusubukang humanap ng lakas sa gitna ng pagguho ng kanyang mundo. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang pagtalikod niya sa kanyang tunay na pagkakakilanlan, ang pagpili niyang mamuhay ng simple sa piling ng lalaking akala niya ay ituturing siyang reyna. Lahat ng iyon ay nauwi sa basura. Tiningnan ni Denise ang annulment papers. Ang puting papel ay tila kumikinang sa ilalim ng ilaw ng kusina, naghihintay na wakasan ng lahat. Sa loob ng 5 taon, naging anino siya. Naging alila siya. Naging biktima siya ng sarili niyang pangarap na magkaroon ng isang normal na pamilya. At sa huli, ang premyo ng kanyang katapatan ay ang itapon siya sa labas na parang isang basahan na wala ng pakinabang. Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang katanungang tila walang sagot sa gitna ng malupit na katotohanan ito. Hanggang kailan kailangang bayaran ng isang pusong nagmahal ng tapat ang kasalanan ng pagiging sapat lang sa mata ng taong itinuring niyang buong mundo? Denise, bakit hanggang ngayon ay nandyan ka pa rin sa kusina?
Nakakahiya sa mga bisita, ang amoy ng lansa mo ay umaabot na rito sa laba. Ang boses ni Doña Valdez ay pumailan lang sa gitna ng marangyang sala, sapat na malakas para makuha ang atensyon ng ilang mga piling bisita na naroon. Hindi ito boses ng isang biyenan na nag-aalala. Ito ay boses ng isang amo na nasusuklam sa kanyang katulong. Lumalabas si Denise mula sa kusina. Bitbit ang isang tray ng mga mamahaling baso ng wine. Bahagyang nakayuko ang kanyang ulo. Sinisikap na itago ang namumulang mga mata mula sa usapan nila ni Adrian kanina. Sa gitna ng pagod at sakit ng kalooban, pinilit niyang suotin ang isang manipis na ngiti para sa kanyang anak na si Nathan. Ngunit bago pa man siya makalapit sa hapag, hinarang na siya ni Doña Valdez. Mabilis na kinuha ng matanda ang isang baso mula sa tray at binitawan ang isang mapait na tingin sa suot na bestida ni Denise. Isang simpleng damit na binili pa niya noong nakaraang taon. Tingnan mo na ang sarili mo, Denise. Para kang mantsa sa gitna ng malinis na papel. Sinabihan na kita, huwag kang lalabas dito hanggat hindi tapos ang party. Magmukha ka namang tao kahit ngayon lang, para hindi mapahiya ang anak ko sa mga kaibigan niya. Pagpapatuloy ng matanda, habang diring-diring tinitingnan ang mga kamay ni Denise na tila may bakas pa ng harina. Sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan ng mansyon. Pumasok si Adrian na may kasamang isang babaeng nagniningning sa suot nitong pulang cocktail dress. Si Monica. Ang bawat hakbang nito ay puno ng kumpiyansa. Ang mga alahas nito ay tila nanunukso sa kahirapan ni Denise. Ang mas masakit, ang kamay ni Adrian ay maingat na nakahawak sa baywang ni Monica. Isang pag-aaruga na hindi kailanman naramdaman ni Denise sa harap ng maraming tao. Adrian, sino siya? Ang tanong ng isang bisita habang ang lahat ay nakatuon ng pansin sa magandang estranghero. This is Monica, my most important business partner. Mabilis na sagot ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Siya ang dahilan kung bakit magiging matagumpay ang susunod na malaking proyekto ng Valdez Group. She's brilliance and beauty combined. Hindi man lamang tinignan ni Adrian ang kanyang asawang nakatayo sa gilid. May hawak pa ring tray at tila isang estatwa ng pighati. Ang bawat papuri ni Adrian kay Monica ay tila mga karayom na tumutusok sa puso ni Denise. Naroon siya, ang legal na asawa, na ginagawang katulong sa sariling pamamahay, habang ang kabit ay ipinapakilala bilang reyna ng gabi. Dumating ang oras ng paghihiwa ng cake. Inilabas ni Denise ang cake na binuo niya sa loob ng 5 oras. Isang chocolate cake na paborito ni Nathan, pinalamutian ng mga maliliit na sasakyang gawa sa asukal. Ngunit bago pa man makalapit si Nathan, humarang si Doña Valdez. Tiningnan niya ang cake na parang isang dumi sa gitna ng marangyang handaan. Ano ito, Denise? Ang cheap naman nito. Akala ko ba ay nag-order na tayo sa mamahaling bakery? Bakit naglalagay ka ng basurang gawa sa bahay sa harap ng mga bisita ko? Sinasadya ng matanda na itaas ang kanyang boses. Mama, pinaghirapan ko po yan para kay Nathan. Iyan ang gusto niya. Mahinahong sagot ni Denise, bagamat nanginginig na ang kanyang boses. Ang gusto ni Nathan ay ang nararapat sa isang Valdez. Singhal ni Doña Valdes. Sa isang mabilis at tila aksidenteng pagkilos, itinulak ng matanda ang mesa. Ang pinaghirapang cake ni Denise ay bumulusok pababa. Dumausdos sa makinis na sahig at nawalan ng anyo. Ang mga maliliit na dekorasyong sasakyan ay nagkadurog-durog, tulad ng puso ni Denise sa sandaling iyon. Nabalot ng katahimikan ang buong sala. Nakita ni Denise ang pagkagulat sa mukha ng kanyang anak at ang mapanuyang ngiti sa labi ni Monica. Hindi na nakapagtimpi si Denise. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng pang-aalipusta sa loob ng 5 taon ay tila sumabog sa kanyang dibdib. Tama na, bulong ni Denise. Ngunit sapat na para marinig ng lahat. Tiningnan niya si Monica ng diretso sa mga mata. Monica, hindi ka imbitado rito. Bilang asawa ni Adrian,
Hinihiling ko na lumabas ka sa pamamahay na ito. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Akala ni Denise ay papanigan siya ni Adrian. Akala niya ay may natitira pang kahit katiting na respeto ang asawa para sa kanya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ulit, naramdaman niya ang isang mabilis at masakit na hapdi sa kanyang pisngi. Ang tunog ng sampal ni Adrian ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, tila isang kulog na nagpatahimik maging sa pintig ng puso ni Denise. Ang kanyang mukha ay napalingon sa gilid, ang kanyang buhok ay humarang sa kanyang mga mata na ngayon ay nagsisimula ng malunod sa luha. Wala kang karapatang pagsalitaan siya ng ganyan, Denise. Ang bulyaw ni Adrian, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sino ka sa tingin mo? Isang hamak na babaeng kinuha ko lang sa lansangan? Wala kang kwenta. Kung hindi mo kayang tanggapin ang presensya ni Monica, ikaw ang lumayas. Nakatayo si Denise roon. Ang kanyang pisngi ay nag-iinit. Ngunit ang kanyang puso ay tila naging yelo na sa lamig. Sa gitna ng kahihiyan sa harap ng maraming tao, sa gitna ng pagkawasak ng kanyang dignidad, isang huling piraso ng kanyang pagkatao, ang tila tuluyan ng napunit. Tumingin siya kay Adrian, hindi na bilang asawang nagmamakaawa, kundi bilang isang babaeng wala nang natitirang dahilan para manatili. Ngunit sa likod ng kanyang pighati, isang katanungan ang pilit na kumakawala sa kanyang isipan. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang iyong katapangan, Adrian? Kapag nalaman mong ang babaeng sinampal mo ngayon ang siyang tanging may hawak ng iyong bukas, huwag mo akong tingnan ng ganyan, Denise. Wala kang makukuhang awa sa akin. Pirmahan mo na ang custody waiver na yan kung ayaw mong mabulok sa kulungan. Ang tinig ni Adrian ay tila nanggagaling sa isang hukay, malalim, at walang kahit anong emosyon habang inilalapag niya ang isang panibagong set ng mga papel sa ibabaw ng maruming sahig ng kusina. Ang bakas ng sampal sa pisngi ni Denise ay matingkad pa rin ang pagkapula. Isang masakit na paalala ng kanyang kahihiyan sa harap ng lahat. Ngunit mas masakit ang bawat kataga ng asawa, ang bawat banta, na tila binubura ang lahat ng taon na ibinigay ni Denise para sa pamilyang ito. Adrian, anak ko rin si Nathan. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Ang nangangatog na sagot ni Denise. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng bahagyang hapdi. Ngunit ang hapding iyon ay wala pa sa kalahati ng kurot sa kanyang puso nang maisip na ilalayo sa kanya ang kaisa-isang dahilan ng kanyang pagbangon sa bawat umaga. Anak, sa tingin mo ba ay hahayaan kong palakihin mo ang tagapagmana ng Valdez Group sa isang barong-barong? Singit ni Doña Valdez habang naglalakad papasok sa kusina, bit-bit ang kanyang mamahaling Hermes na bag. Tingnan mo ang sarili mo, Denise. Wala kang trabaho, wala kang pera, wala kang pinag-aralan. Anong ipapakain mo sa bata? Panis na kanin? Kung hindi mo pipirmahan iyan, itutuloy ko ang demanda laban sa'yo. Ninakaw mo ang aking mamahaling kwintas na perlas at alam nating dalawa na maniniwala ang pulis sa akin, hindi sa isang katulad mo. Nanlaki ang mga mata ni Denise sa gulat. Ang paninirang puri ng matanda ay tila isang malaking pader na unti-unting gumuguho sa kanya. Alam niyang wala siyang laban. Sa mundong ito, ang katuwiran ay pag-aari ng mayayaman at ang katotohanan ay madaling mabili ng ginto. Ang bawat salita ni Doña Valdez ay puno ng lason. Sinisira ang bawat hibla ng pag-asa na natitira sa kanyang dibdib. Dahan-dahang kinuha ni Denise ang pluma. Ang bawat hagod ng tinta sa papel ay tila pagpunit sa kanyang sariling laman. Sa bawat titik ng kanyang pangalan, nararamdaman niya ang paglayo ng boses ni Nathan, ang pagkawala ng yakap ng kanyang anak, at ang pagbagsak ng huling depensa ng kanyang pagkatao. Pagkatapos niyang lumagda, binitiwan niya ang pluma na tila ba ito ay isang mainit na uling na nagpaso sa kanyang balat. Ngayon,
lumayas ka na. Ayaw kong makita ang pagmumukha mo rito sa loob ng 10 minuto. Ang utos ni Adrian bago siya tumalikod at iniwan si Denise na nakaluhod sa sahig. Nagmamadaling umakyat si Denise sa maliit na silid na itinuring niyang mundo sa loob ng 5 taon. Kumuha siya ng isang lumang bag at isinilid ang iilang piraso ng kanyang mga damit. Wala siyang dinalang alahas. Wala siyang kinuha kahit 1 sentimo mula sa vault ng asawa. Habang pababa siya ng hagdan, naramdaman niya ang isang mahinang paghila sa kanyang palda. Si Yaya Loring, ang matandang yaya na tanging nagpakita ng kabutihan sa kanya, ay nakatayo sa madilim na bahagi ng hallway. May iniabot itong maliit na balot ng tela sa kanyang kamay. Heto, Denise. Kaunting barya lang ito mula sa aking ipon. Itago mo ito, pamasada mo man lang. Pasensya ka na. Wala akong magawa para tulungan ka. Ang pabulong na sabi ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nangingilid, ang luha sa awa. Isang matipid na ngiti ang ibinigay ni Denise habang mahigpit na hinawakan ng kamay ni Yaya Loring. Salamat po, Nay Loring. Huwag po kayong mag-alala. Magkikita pa po tayo. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pighati. Ang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang humampas sa bubungan. Ang bawat patak ay lumilikha ng isang malungkot na ritmo sa katahimikan ng gabi. Kinaladkad ni Denise ang kanyang bag palabas ng mansyon. Sa bawat hakbang niya palayo, ang lamig ng ulan ay tumatagos sa kanyang buto. Ngunit ang apoy ng galit at sakit sa kanyang puso ay nananatiling nagniningas. Nang makarating siya sa malaking gate, narinig niya ang marahas na tunog ng bakal na nagtatama. Isang hudyat na tuluyan na siyang ikinandado sa labas ng mundong dati niyang pinagsilbihan. Nakatayo siya sa gitna ng kalsada, basang-basa, mag-isa, at walang kahit anong direksyon. Ang dilim ng gabi ay tila lalamon sa kanyang maliit na bulto. Tumingala si Denise sa langit, hinayaang humalo ang ulan sa kanyang mga luha. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa isang panunumpa na binuo sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hanggang kailan mo kaya matitiis ang dilim na ito, Adrian? Bago mo mapagtanto na ang liwanag na itinapon mo sa labas ay ang tanging magliligtas sa iyo mula sa darating na unos. 5 taon. 5 taon kitang hinintay na bumalik, Denise. Akala ko ba ay nahanap mo na ang kaligayahang hinahangad mo sa piling ng lalaking pinili mong pakasalan kaysa sa iyong pamilya? Ang tinig na yon ay hindi nagmumula sa isang kaaway, kundi mula sa isang anino ng nakaraan na matagal nang pilit na ibinabaon ni Denise sa kanyang limot. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, kung saan ang bawat patak ay tila humahampas sa kanyang balat na parang maliliit na karayom, nanigas ang kanyang buong katawan. Nakatayo siya sa gilid ng madilim na kalsada, ang kanyang mga paa ay nakabaon sa putikan, habang yakap-yakap ang basang bag na naglalaman ng lahat ng natitirang bahagi ng kanyang pagkatao bilang asawa ni Adrian. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Denise. Ang silaw ng mga puting ilaw mula sa isang mahabang linya ng mga itim na sasakyan ay tila bumulag sa kanya sa sandaling iyon. Ang mga mamahaling sasakyang iyon ay hindi nararapat sa madilim at maruming kalsadang ito, tulad ng kung paanong ang kanyang puso ay hindi nararapat sa sakit na ibinigay sa kanya ng mga Valdez. Sa harap ng pinakaunang sasakyan, isang lalaki ang nakatayo ng tuwid. Hawak ang isang itim na payong na may gintong tatak. Si Don Augusto de Silva, ang kanyang ama. Ang lalaking tinalikuran niya para sa isang pangarap na maging isang simpleng asawa sa isang lalaking hindi marunong magpahalaga. Sa sandaling magtama ang kanilang mga mata, ang lahat ng pader ng katatagan na pilit na binuo ni Denise sa loob ng 5 taon ay tuluyan ng gumuho. Nabitawan ni Denise ang kanyang bag sa putikan. Ang kanyang mga binti ay tila naging malambot na kandila at dahan-dahan siyang napaluhod sa gitna ng ulan. Hindi na niya napigilan ang paghagulgol. Isang tunog ng pag-iyak na tila nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa
Isang pagsisisi na matagal na niyang itinatago. Nilapitan siya ni Don Augusto. Hindi alintana ang basang kalsada at ang dumi ng ulan na tumatalsik sa kanyang mamahaling sapatos. Papa, patawad po. Patawad po. Ang tanging nasabi ni Denise sa gitna ng kanyang paghikbi. Ang kanyang mga kamay na kanina lang ay ginamit sa pagluluto at paglilinis para kay Adrian. Ngayon ay nakakapit sa binti ng kanyang ama, naghahanap ng kaligtasan. Maingat na ibinaba ni Don Augusto ang kanyang payong at niyakap ang kanyang anak ng mahigpit. Tama na, Denise. Nandito na ako. Walang sino man ang muling sasaktan ng aking prinsesa. Pinanood ko ang bawat sakripisyo mo, bawat pagtitiis mo sa mga taong yon. At ngayong gabi, ang huling gabi ng iyong paghihirap ay tapos na. Inalalayan ng kanyang ama si Denise na tumayo. Isang tauhan ang mabilis na kumuha ng kanyang basang bag, ngunit hinarang ito ni Denise. Hayaan niyo na ang bag na yan sa putikan. Hindi ko na kailangan ang anumang bagay na magpapaalala sa akin ng buhay na ito, ang sabi ni Denise. Ang kanyang boses ay biglang naging matigas at puno ng determinasyon. Sumakay sila sa loob ng sasakyan, kung saan ang lamig ng aircon ay agad na pinalitan ng init ng isang malambot na kumot na ibinalot sa kanyang balikat. Tumingin si Denise sa labas ng bintana. Pinapanood ang gate ng mansyon ng mga Valdez na unti-unting lumiliit sa dilim. Nararamdaman niya ang pagbabago ng pintig ng kanyang puso. Ang dating takot at pighati ay dahan-dahang napapalitan ng isang malamig at matalim na hangarin. Papa, gusto ko pong bumalik, ang sabi ni Denise habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa bintana. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang Denise na amoy bawang at palaging nakayuko. Gusto ko pong bawiin ang lahat. Hindi lang ang aking anak, kundi ang bawat piraso ng dignidad na kinuha nila sa akin. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Don Augusto habang hinahawakan ng kamay ng kanyang anak. Ang buong De Silva Group ay nasa iyong mga kamay, Denise. Sabihin mo lang kung kailan natin sisimulan ang pagbagsak ng kanilang mundo. Habang bumibilis ang takbo ng sasakyan palayo sa nakaraan, isang katanungan ang pilit na nananatili sa isipan ni Denise. Isang kaisipang tila isang pangako ng darating na unos. Handa ka na bang makaharap ang totoong ako, Adrian? Ngayong ang babaeng itinapon mo sa putikan ay siya palang nagmamay-ari ng langit na iyong tinitingala. Hindi ko naamoy ang bawang at lansa ng isda. Sa halip, ang paligid ko ay nababalot ng bango ng mga sariwang rosas at ang amoy ng mamahaling sutla. Idinilat ni Denise ang kanyang mga mata at tumingin sa mataas na kisame ng kanyang silid sa mansyon ng mga De Silva. Ang sikat ng araw ay marahang tumatagos sa malalaking bintana, nagbibigay ng liwanag sa bawat mamahaling gamit na dati niyang tinalikuran. Nararamdaman niya ang lambot ng mga Egyptian cotton sheets sa kanyang balat. Isang malaking kaibahan sa manipis at magaspang na kumot na ginamit niya sa loob ng 5 taon sa bahay ng mga Valdez. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay. Nakikita pa rin niya ang maliliit na pilat mula sa mga hiwa ng kutsilyo at ang bahagyang pangingitim ng kanyang mga dulo ng daliri dahil sa init ng kalan. Ngunit ngayon, ang mga kamay na yon ay nababalot na ng mga mamahaling langis at muling naglalabas ng ningning na tila isang hiyas na matagal na naitago sa ilalim ng lupa. Bumukas ang pinto at pumasok ang 2 katulong. Maingat na inilalapag ang isang tray ng mainit na tsaa at ang mga bagong biling damit na gawa ng mga tanyag na disenyo sa Europa. Magandang umaga po, Senyorita Denise. Handa na po ang inyong paligo at ang inyong schedule para sa araw na ito. Ang magalang na bati ng isa sa kanila habang nakayuko ng bahagya. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Denise. Yung salitang senyorita ay tila isang banyagang tunog sa kanyang pandinig, ngunit unti-unti na itong nagbabalik ng lakas sa kanyang pagkatao.
Hindi na siya ang babaeng kailangang magmakaawa para sa barya. Siya na muli, ang prinsesa ng Imperyong de Silva. Pagkatapos ng kanyang marangyang pag-aayos, bumaba siya sa dining hall kung saan naghihintay ang kanyang ama. Si Don Augusto ay abala sa pagbabasa ng mga ulat sa kanyang tablet, ngunit agad itong tumingin sa kanyang anak nang marinig ang tunog ng mga takong ni Denise sa makinis na marmol. Mukhang nagbabalik na ang kinang sa iyong mga mata, anak, ang sabi ni Don Augusto habang ipinaghahanda ng upuan si Denise. May gusto akong ipakita sa iyo. Isang bagay na sa tingin ko ay magbibigay sa iyo ng higit na sigla. Inabot ni Don Augusto ang isang makapal na folder. Sa ibabaw nito ay nakasulat ang pangalan ng kumpanya ni Adrian, ang Valdez Group. Binuksan ni Denise ang folder at binasa ang nilalaman nito. Isang investment proposal. Ang Valdez Group ay nasa bingit ng pagbagsak dahil sa isang maling desisyon sa negosyo at kailangan nila ng 50 milyong piso sa loob ng 7 araw para hindi sila tuluyang mabankrupt. Sila ay nagmamakaawa para sa isang meeting sa ating kumpanya, Denise, ang patuloy ni Don Augusto. Ang kanyang boses ay puno ng pangingutya. Hindi nila alam na ang kumpanyang hinihinga nila ng tulong ay ang kumpanyang pagmamay-ari ng babaeng itinapon nila sa kalsada na parang basura. Naramdaman ni Denise ang mabilis na pintig ng kanyang puso. Isang halo ng galit at isang uri ng kasiyahan ang gumapang sa kanyang sistema. Tiningnan niya ang pirma ni Adrian sa dulo ng proposal. Ang pirma na dati niyang tinitingnan ng may pagmamahal, ngunit ngayon ay simbolo na lamang ng katrayduran. Hinawakan ni Denise ang folder ng mahigpit. Papa, gusto ko pong ako ang humawak sa account na ito. Huwag niyo munang ipapaalam kung sino ang makikipag-usap sa kanila. Gusto kong makita kung gaano kalalim ang kaya nilang iluhod para sa pera. Ito na ang simula ng iyong pagbangon, Denise, ang sabi ng kanyang ama habang humihigop ng kape. Ngunit tandaan mo, sa mundo ng negosyo, ang emosyon ay pwedeng maging sandata o maging hadlang. Gamitin mo ito ng wasto. Tumayo si Denise at lumakad patungo sa malaking salamin sa dulo ng hall. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang suot niyang puting suit ay nagbibigay sa kanya ng aura ng kapangyarihan at awtoridad. Wala na ang bakas ng takot. Wala na ang bakas ng pighati. Ngunit sa gitna ng kanyang pagbabago, isang anino pa rin ang nananatili sa kanyang puso. Ang mukha ng kanyang anak na si Nathan. Alam niyang hindi sapat ang pera at kapangyarihan para mabuo muli ang kanyang buhay. Kailangan niyang mabawi ang kanyang anak mula sa mga kamay ng mga taong walang ibang alam kundi manakit. Habang nakatingin sa folder ni Adrian, isang katanungan ang pilit na lumalabas sa kanyang isipan. Isang kaisipang tila isang matalim na pangako ng kanyang paghihiganti. Ano kaya ang mararamdaman mo, Adrian, kapag nalaman mong ang kamay na humahawak sa iyong huling pag-asa ay ang kamay ring sinampal mo sa harap ng maraming tao? Ang pag-ibig na walang pundasyon ng respeto ay parang isang gusaling gawa sa buhangin, madaling gumuho sa unang hampas ng malakas na ulan. Nakatitig si Denise sa mga larawang nakakalat sa ibabaw ng kanyang lamesang gawa sa madilim na kahoy na mahogany. Ang bawat litrato ay kuha ng isang pribadong investigador na inupahan ng kanyang ama. Doon, nakikita niya ang mukha ni Adrian, hindi na ang kumpiyansadong lalaking nanampal sa kanya sa party, kundi isang lalaking tila pasan ang buong mundo, may malalim na itim sa ilalim ng mga mata at magulong buhok. Sa tabi niya sa larawan ay si Monica, ngunit wala na ang tamis ng kanilang mga ngiti. Sa isang kuha sa loob ng isang mamahaling restaurant, kitang-kita ang pag-aaway ng dalawa. Ang mga kamay ni Monica ay nakakumpas sa ere, habang si Adrian ay nakahawak sa kanyang noo, tila hirap na hirap sa mga naririnig. Gusto mo bang ituloy na ang huling hakbang, Denise? Ang tanong ni Don Augusto habang marahang inilalapag ang isang tasa ng tsa sa gilid ng kanyang anak.
Hindi pa, Papa. Gusto ko muna silang panoorin na unti-unting mabulok sa sarili nilang kasakiman. Ang malamig na sagot ni Denise. Hinawakan niya ang isang larawan kung saan makikita si Monica na pumasok sa isang butik habang si Adrian ay naiwan sa labas, nakatingin sa kanyang wallet na tila ba may hinahanap na himala roon. Nalaman ni Denise mula sa mga report na si Monica ay hindi pala ang mayamang heredera na ipinagmalaki nito. Isa lamang itong social climber na nagbaon sa sarili sa utang para lamang magmukhang alta sosyedad. Ang inaasahan ni Monica na yaman mula kay Adrian ay wala na rin pala, at ang inaasahan ni Adrian na puhunan mula kay Monica ay isa lamang palang ilusyon. Dalawang mandaraya na nalinlang ang isa't isa. Naramdaman ni Denise ang isang matalim na hapdi sa kanyang dibdib nang makita ang huling larawan, si Nathan. Ang kanyang anak ay nakaupo sa swing sa garden ng mga Valdez, mag-isa, nakayuko, at walang kalaro. Ang paboritong asul na jacket nito ay tila marumi at hindi nalaban ng maayos. Ang sakit ng pagkawalay sa anak ay muling kumulo sa kanyang sistema, ngunit sa halip na luha, ang lumabas ay isang matigas na determinasyon. Kailangan ko ng kumilos. Ang bulong ni Denise sa sarili. Inabot niya ang telepono sa kanyang lamesa. Ang bawat pindot niya sa mga numero ay tila paghahanda ng isang bitag na walang takas. Hello, is it the Valdez Group? Ang boses ni Denise ay naging propesyonal, matalim, at walang kahit anong bakas ng kanyang nakaraan. Tumatawag ako mula sa opisina ng De Silva Group. Natanggap namin ang inyong investment proposal. Ang aming chairman ay handang makipag-usap, ngunit may isang kondisyon. Sa kabilang linya, narinig ni Denise ang tila mabilis na paghinga ng sekretarya ni Adrian, na sinundan ng boses mismo ni Adrian na tila ba nakahanap ng isang lubid sa gitna ng pagkalunod. Yes, yes. Kahit anong kondisyon, gagawin namin. Kailan po kami pwedeng makipag-meeting? Isang mapait na nangiti ang sumilay sa labi ni Denise. Ang tunog ng desperasyon sa boses ng kanyang asawa ay musika sa kanyang pandinig. Ang lalaking dati ay itinuring siyang basura, ngayon ay nagmamakaawa para sa isang pagkakataong hindi niya alam na magiging simula ng kanyang tuluyang pagbagsak. Magpadala kayo ng kinatawan sa aming main office bukas ng hapon. Ngunit kailangan naming makausap ang inyong chairman ng personal. At isa pa, kailangan niyang isama ang kanyang business partner, si Miss Monica. Ang huling hiling ni Denise, bago niya ibinaba ang telepono nang walang paalam, na balot ng katahimikan ng silid. Tumingin si Denise sa bintana, pinapanood ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel sa langit. Ang gabi ay dumarating, at kasabay nito ang dilim na babalot sa buhay ng mga taong nanakit sa kanya. Kinuha niya ang isang maliit na laruan ni Nathan mula sa kanyang bulsa, isang maliit na kotseng plastik na naiwan niya noong gabing pinalayas siya. Hinawakan niya ito ng mahigpit hanggang sa bumaon ang mga kanto nito sa kanyang palad. Malapit na, Nathan. Malapit na tayong magkasama muli, ang pangako niya sa hangin. Ngunit sa gitna ng kanyang plano, isang misteryosong tawag ang pumasok sa kanyang personal na cellphone. Isang numerong hindi niya kilala, ngunit tila pamilyar sa kanyang gunita. Sino kaya ang taong ito na tila alam ang kanyang bawat galaw? At ano ang lihim na dala nito na pwedeng makabago sa agos ng kanyang paghihiganti? Siguraduhin mo lang, Adrian, na hindi tayo mapapahiya rito. Alam mo namang ito na ang huling barahan natin para makuha ang luhong ipinangako mo sa akin. Ang tinig ni Monica ay matalim at puno ng pagkainip habang inaayos niya ang kanyang maikling bestida sa loob ng marangyang lobby ng De Silva Group. Ang bawat salita niya ay tila isang utos na nagpapakita ng kanyang tunay na ugali. Isang babaeng uhaw sa kapangyarihan, ngunit walang sapat na lalim para hawakan ito. Sa tabi niya, si Adrian ay pilit na inaayos ang kanyang kurbata. Ang kanyang mga palad ay basa ng pawis at ang kanyang mga mata
ay pabalik-balik sa malaking pintuan ng executive office. Sa gitna ng malawak at makintab na lobby na gawa sa puting marmol, ang dalawa ay tila mga maliliit na langgam na sinusubukang umakyat sa isang higanting pader. Ang bango ng lobby na amoy lavender at bagong linis na mamahaling kagamitan ay tila sumasakal sa kanila. Isang tahimik na paalala na ang mundong ito ay hindi para sa mga taong tulad nilang puno ng pagkukulang at kasinungalingan. Sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pintuan na gawa sa madilim na salamin. Ang bawat pagtama ng takong ng sapatos sa sahig ay lumilikha ng isang ritmo na tila mabilis na tibok ng puso sa katahimikan ng silid. Lumabas ang isang babae. Suot nito ang isang asul na suit na hapit sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay nababalot ng isang aura ng awtoridad na tila kayang magpalamig sa paligid. Nanigas si Adrian. Ang kanyang hininga ay tila naputol sa gitna ng kanyang lalamunan. Tumingin siya sa babaeng papalapit sa kanila. Ang hugis ng muka, ang tangos ng ilong, ang bawat galaw. Pamilyar ito, ngunit imposible. Ang Denise na kilala niya ay palaging nakayuko, palaging amoy kusina, at palaging may bahid ng pagmamakaawa sa mga mata. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay tila isang reyna na naglalakad sa sarili niyang palasyo. Denise? Ang mahinang bulong ni Adrian, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng gulat at takot. Ngunit ang babae ay hindi man lang kumurap. Tumingnan siya kay Adrian at Monica, na tila ba sila ay mga estrangherong naghahanap ng limos. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng galit o pait, kundi isang malamig na kawalan ng pakialam na mas masakit pa sa anumang sampal. Good afternoon. I am the Executive Vice President of the Silva Group. Maninin. Ang boses niya ay malinaw, pino, at puno ng kumpiyansa. And please, in this office, you will address me as Mrs. De Silva. I don't think we have met before, Mr. Valdez. Napalunok si Adrian. Ang kanyang mga kamay ay kusang nagkuyom sa gilid ng kanyang pantalon. Hindi niya maalis ang kanyang paningin sa mukha ni Denise. Paano? Paano naging ganito ang babaeng itinapon niya sa ulan? Ang bawat alaala ng kanyang pananampal at pang-aapi kay Denise ay tila mga multo na bumabalik sa kanya sa sandaling iyon, nagbibigay ng isang uri ng takot na hindi niya kailanman naramdaman. Wait, you look exactly like my wife. Ang sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay halos mawalan ng lakas. Isang matipid at misteryosong ngiti ang sumilay sa labi ni Denise. Lumapit siya ng bahagya kay Adrian, sapat na para maamoy nito ang kanyang mamahaling pabango na tila isang bango ng tagumpay. Ang mundong ito ay puno ng mga taong magkakamuka, Mr. Valdez, ngunit ang pagkakaiba ay nasa halaga ng kanilang pagkatao. Ang ilang tao ay ipinanganak na may ginto sa kanilang dugo, habang ang iba naman ay sinusubukang magpanggap na mayaman kahit wala naman silang kwenta. Tumingin si Denise kay Monica, na ngayon ay tila naging maliit sa kanyang kinatatayuan. Ang kumpiyansa ni Monica kanina ay tila bula na biglang naglaho. Is she your partner? I hope she's better at business than she is at choosing her wardrobe. This is a corporate office, not a cheap club. Naramdaman ni Denise ang pagguho ng dignidad ni Monica sa harap niya. Ang bawat salita niya ay tila isang mabilis na hiwa ng patalim na nag-iiwan ng sugat sa ego ng dalawa. Ngunit sa likod ng kanyang malamig na pakikitungo, ang puso ni Denise ay tila isang bulkan na nagbabadyang sumabog. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipakita ang lahat ng sakit. Ngunit alam niyang mas matamis ang paghihiganti kung ito ay dahan-dahang isinasagawa. Pinauna ni Denise ang dalawa sa loob ng conference room. Habang naglalakad siya sa likuran nila, pinapanood niya ang bawat hakbang ni Adrian na tila ba bawat segundo ay isang paghihirap para dito. Ang lalaking dati ay naghari-harian sa kanya, ngayon ay tila isang asong bahag ang buntot
sa harap ng kanyang kapangyarihan. Nang makaupo na ang lahat, inilapag ni Denise ang investment proposal sa lamesa. Nabasas ko ang inyong proposal at sa totoo lang, it's garbage. Wala itong saysay at puno ng mga butas. Ngunit, ang aking ama, ang chairman, ay may malambot na puso para sa mga taong nasa laylayan. Miss De Silva, please. Kailangan namin ang investment na ito. Ang kumpanya ko, ang pamilya ko ay nakasalalay dito. Ang pagmamakaawa ni Adrian, ang kanyang boses, ay puno ng desperasyon. Tinitigan siya ni Denise ng matagal, ang kanyang mga daliri ay marahang naglalaro. Sa gilid ng proposal, ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang oras ng paghihirap para kay Adrian. Bibigyan kita ng pagkakataon, Mr. Valdez. Pero kailangan mong patunayan na karapat-dapat ka. Bukas, bumalik ka rito. Pero gusto kong dalhin mo ang iyong ina. Gusto kong marinig mula sa kanya kung bakit ko dapat tulungan ang inyong pamilya. Ang utos ni Denise, ang kanyang boses, ay puno ng mapanuyang hamon. Nang makaalis ang dalawa, naiwang mag-isa si Denise sa conference room. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya sa ilalim ng lamesa. Ang bawat pagpapanggap na hindi niya sila kilala ay tila isang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa malaking bintana, pinapanood ang mga sasakyan sa ibaba. Ang laban ay nagsisimula pa lang. Ang bawat piraso ng kanyang pighati ay magiging isang pako sa kabaong ng ambisyon ni Adrian. Sapat na kaya ang iyong kapal ng mukha, Adrian, para iharap ang iyong ina sa babaeng inapinyo o ang takot ang siyang tuluyang lalamon sa iyong huling pag-asa? Ang pinakamasakit na bahagi ng pagpapanggap ay hindi ang pagsisinungaling sa kaaway, kundi ang pagpipigil sa sariling yakapin ang kaisa-isang dahilan ng iyong paghinga. Nang tuluyang sumara ang mabigat na pintuan ng conference room, ang maskara ng pagiging matatag at malamig na Miss De Silva ay tila unti-unting natunaw sa mukha ni Denise. Napasandal siya sa kanyang malambot na upuang balat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na itinukod sa mesa. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na nagnanais na kumawala sa kanyang dibdib. Sa loob ng silid na yon na puno ng karangyaan, pakiramdam ni Denise ay nalulunod siya sa sarili niyang emosyon. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone mula sa loob ng bag. Isang bagong mensahe ang bumungad sa kanya mula sa isang numerong hindi rehistrado, ngunit alam niyang mula kay Yaya Loring. Ito ang lihim nilang ugnayan, ang tanging tulay na nag-uugnay sa kanya sa buhay na iniwan niya sa mansyon ng mga Valdez. Denise, anak, pasensya ka na at iniistorbo kita, pero hindi ko na matiis na makita si Nathan. Simula nang umalis ka, palagi siyang nakatulala. Ayaw niyang kumain ng niluluto ni Monica. At kanina, nakita ko siyang umiiyak sa gilid ng gate. Hinihintay ka. Ang suot niyang uniforme ay hindi na maayos na naplansa at ang kanyang mga sapatos ay puno ng putik dahil walang naglilinis. Masakit sa loob ko na makitang nagdurusa ang bata. Ang bawat salita sa mensahe ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa puso ni Denise. Ang imahe ng kanyang maliit na anak na naghihintay sa kanya sa ilalim ng init ng araw o sa gitna ng ulan ay nagdulot ng isang matinding pighati. Hindi na nakapaghintay si Denise. Agad siyang tumayo, kinuha ang kanyang susi ng sasakyan at mabilis na lumabas ng opisina nang hindi nagsasabi sa kahit kanino. Pinaandar niya ang kanyang sasakyan patungo sa paaralan ni Nathan. Huminto siya sa isang kanto, malayo ng kaunti sa entrance ng school, sapat na para makita ang mga batang lumalabas mula sa kalsada. Sa loob ng kanyang sasakyan na may madilim na tint, si Denise ay naging isang anino, isang inang nagmamasid mula sa malayo. Doon niya nakita si Nathan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nakaupo ang bata sa isang bench, ang balikat ay nakalaylay
at ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Ang dating masayahing si Nathan ay tila naging isang estatwa ng kalungkutan. Ang kanyang sintas ng sapatos ay nakakalas, isang maliit na detalye na palaging inaayos ni Denise tuwing umaga. Ngunit ngayon ay wala nang nag-aasikaso. Ilang minuto ang lumipas at isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa harap ng bata. Bumaba si Monica, suot ang kanyang malalaking sunglasses at tila abalang-abala sa pakikipag-usap sa telepono. Hindi man lang nito tinignan si Nathan ng maayos. Halika na, Nathan. Bilisan mo. Marami pa akong gagawin. Huwag kang tatanga-tanga riyan. Ang boses ni Monica ay umabot hanggang sa kinaroroonan ni Denise, matinis at puno ng iritasyon. Nakita ni Denise kung paano napatalon sa gulat si Nathan. Mabilis na tumayo ang bata, ngunit dahil sa nakakalas na sintas, napatisod siya at sumubsob sa semet. Sa halip na tulungan, isang malakas na singhal ang ibinigay ni Monica. Ang lampa mo talaga. Tumayo ka riyan at huwag kang umiyak. Nakakahiya sa mga tao. Ang bulyaw ni Monica habang hila-hila ang braso ng bata patungo sa sasakyan. Napakapit si Denise ng mahigpit sa manibela. Ang kanyang mga kuko ay tila balulubog na sa balat nito. Gusto niyang bumaba, gusto niyang sugurin si Monica at bawiin ang kanyang anak. Ang galit sa kanyang dibdib ay tila isang apoy na handang tumupok sa lahat ng kanyang plano. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang pinto, naalala niya ang bilin ng kanyang ama. Ang emosyon ay pwedeng maging sandata o maging hadlang. Pinaandar ni Denise ang sasakyan palayo. Ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ang sakit na makitang sinasaktan ang kanyang anak ng ibang babae ay isang uri ng impyerno na hindi niya inakalang mararanada. Ngunit ang bawat patak ng luha ni Nathan ay naging isang pako sa kanyang panunumpa. Pagdating niya sa kanyang mansyon, sinalubong siya ni Don Augusto. Nakita ng ama ang pighati sa mga mata ng anak. Denise, nahanap mo ba ang sagot sa iyong pagpunta sa paaralan? Tumingin si Denise sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na ngayon sa galit. Papa, hindi ko na kayang maghintay ng matagal. Gusto ko silang makitang lumuluha ng dugo. Bukas, sa pagharap ni Doña Valdez sa akin, sisiguraduhin kong hindi lang ang kanilang kumpanya ang babagsak, kundi ang bawat dignidad na natitira sa kanila. Huminga ng malalim si Denise. Ang kanyang boses ay naging malamig at matalim. Bukas, ipapakita ko sa kanila kung anong klaseng halimaw ang nilikha nila mula sa inang itinapon nila sa kalsada. Habang naghahanda siya para sa susunod na araw, isang katanungan ang patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan, isang lihim na tila handa ng sumabog. Ano kaya ang gagawin ni Doña Valdez kapag nalaman niyang ang babaeng pagmamay-ari ng tinitingala niyang imperyo ay ang magnanakaw na pinalayas niya sa sarili niyang pamamahay? Ayusin mo ang iyong tindig, Adrian. Hindi tayo pupunta roon para magmakaawa, kundi para makipag-alyansa sa mga De Silva. Isang karangalan para sa kanila na makatrabaho ang isang pamilyang may dekalidad na pangalan tulad natin. Tendambandio mo, Team, ang boses ni Doña Valdez ay puno ng nakakarinding kumpiyansa habang tinitingnan ang kanyang sarili sa malaking salamin ng kanilang sasakyan. Suot niya ang isang ternong kulay ginto. Pinalamutian ng mga alahas na sa unang tingin ay tila mamahalin. Ngunit sa katunayan ay ang huling natitirang tunay na pag-aari niya. Upang mapanatili ang imahe ng isang mayamang matrona, lihim niyang isinanla ang titulo ng kanilang maliit na warehouse at ilang lupain sa probinsya para lamang makabili ng bagong damit para sa araw na ito. Ang kanyang kapal ng muka ay tila mas makapal pa sa makeup na nakapalitada sa kanyang mukha. Sa tabi niya, si Adrian ay hindi mapakali. Ang bawat paggalaw ng kanyang mga kamay ay nagpapakita ng matinding kaba. Alam niya ang katotohanan.
na ang kanilang kumpanya ay tila isang barkong mabilis na lumulubog. Ngunit ang kanyang ina, sa kabila ng panganib, ay nananatiling nakakapit sa kanyang delusyon ng kadakilaan. Pagdating nila sa De Silva Group, ang marangyang arkitektura ng gusali ay tila humihigop sa kanilang pagkatao. Ang bawat empleyadong nadadaanan nila ay nakasuot ng unipormeng mas mahal pa sa kabuuan ng wardrobe ni Adrian. Sa bawat hakbang ni Doña Valdez sa makinis na sahig, ang kanyang mga takong ay lumilikha ng isang marahas na tunog na tila pilit na humihingi ng atensyon sa isang mundong hindi naman siya kinikilala. Bumukas ang pinto ng executive office. Doon, sa likod ng isang malawak na lamesang gawa sa kristal, nakaupo si Denise, o ang kilala nila ngayon bilang si Miss De Silva. Ang sikat ng araw sa likuran niya ay nagbibigay sa kanya ng isang anyo na tila ba siya ay isang diyosang nagmamasid sa mga mortal. "Maupo kayo." Ang malamig na paanyaya ni Denise. Hindi siya tumayo, hindi siya ngumiti. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Doña Valdez na tila ba sinusukat ang bawat hibla ng kasinungalingan sa katawan ng matanda. Miss De Silva, isang malaking kagalakan na makaharap ang isang babaeng kasing husay at kasing ganda mo. Ang pambubola ni Doña Valdez, ang kanyang boses ay naging malambing na tila pulot pukyutan, ngunit puno ng lason sa ilalim. "Ang aking anak, si Adrian, ay labis na humahanga sa inyong kumpanya, at ako, bilang ina, ay naniniwala na ang ating pagsasama sa negosyo ay magiging simula ng isang dakilang imperyo." Naramdaman ni Denise ang isang matinding pandidiri. Ito ang babaeng tumawag sa kanya ng mantsa, ang babaeng nagnakaw ng kanyang cake, at ang babaeng nag-akusa sa kanya ng pagnanakaw. Ang bawat tawa ni Doña Valdez ay tila isang paalala ng bawat gabing iniyak ni Denise sa sulok ng kanilang madilim na kusina. "Ang inyong kumpanya ay nangangailangan ng 50 milyong piso, ang putol ni Denise sa mahabang litanya ng matanda. "At base sa aking pagsusuri, wala kayong sapat na asset para bayaran ang utang na ito kung sakaling mabigo ang proyekto. Bakit ko isusugal ang pera ng aking ama para sa inyo?" Bahagyang napatigil si Doña Valdez. Ang kanyang ngiti ay tila naging isang pilit na guhit sa kanyang mukha. "Miss De Silva, ang aming pangalan ay sapat na seguridad. Ang mga Valdez ay kilala sa integridad at..." "Integridad?" Ang mapanuyang tanong ni Denise. Isang matalim na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. "Narinig ko ang tungkol sa inyong huling manugang. Ang sabi nila ay pinalayas niyo siya dahil pinagbintangan niyo siyang nagnakaw ng inyong perlas. Isang babaeng naglingkod sa inyo ng 5 taon, itinapon niyo sa ulan na parang basura. Iyan ba ang integridad na sinasabi niyo?" Namutla si Adrian. Ang kanyang hininga ay tila naging mabigat. Tumingin siya kay Denise, naghahanap ng anumang senyales kung ito ba talaga ang kanyang asawa. Ngunit ang lamig sa mga mata ni Miss De Silva ay tila nagbubura sa anumang pag-asa. Ang babaeng yon? Isang hamak na katulong lang siya, Miss De Silva, isang oportunista na pumasok sa aming pamilya para sa pera." Ang mabilis na sagot ni Doña Valdez, ang kanyang boses ay muling naging matalim. "Huwag niyo na pong pansinin ang mga tsismis na yon. Ang mahalaga ay ang negosyong ito." Huminga ng malalim si Denise, pinipigil ang kanyang sarili na huwag sumigaw. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. "Sige, bibigyan ko kayo ng investment. Ngunit may isang kondisyon na hindi pwedeng mabago." Inilabas ni Denise ang isang kontrata. "Isasangla niyo sa De Silva Group ang inyong mansyon, ang mismong bahay kung saan kayo nakatira ngayon. Kung hindi niyo mababayaran ang unang hulog sa loob ng 3 buwan, ang bahay na yon ay magiging pag-aari na ng aming kumpanya. Iyan lang ang tanging paraan para pirmahan ko ang tseke na ito." Nabalot ng nakakabinging katahimikan ng silid, tumingin si Adrian sa kanyang ina. Ang mansyon ang tanging natitirang simbolo ng kanilang kapangyarihan.
Kung mawawala iyon, wala na silang matitirhan. Ngunit ang kislap ng tseke na nagkakahalaga ng 50 milyong piso sa lamesa ay tila isang magnet na humihila sa kaluluwa ni Doña Valdez. Adrian, kailangan natin ang pera. Ang bulong ni Doña Valdez, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa kasakiman. Naniniwala siya na sa tulong ng pera ng mga De Silva, mabilis silang makakabawi at mababayaran ng utang. Hindi niya alam na ang bawat letra ng kontratang iyon ay idinisenyo para sa kanilang tuluyang pagbagsak. Dahan-dahang kinuha ni Doña Valdez ang pluma. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na mahawakan ng pera. Sa bawat hagod ng tinta sa papel, tila naririnig ni Denise ang tunog ng pagguho ng pader ng mga Valdez. Nang matapos ang pirmahan, iniabot ni Denise ang tseke. Tumingin siya sa mag-ina nang may isang lihim na tagumpay sa kanyang mga mata. "Congratulations, Mr. Valdez. Mayroon na kayong puhunan," ang sabi ni Denise. Ang kanyang boses ay tila isang bulong ng kamatayan. "Ngunit siguraduhin niyo na hindi kayo magkakamali. Dahil sa oras na mangyari iyon, kukunin ko ang lahat ng mayroon kayo, hanggang sa huling piraso ng inyong dignidad." Habang papalabas ang mag-ina sa opisina, bitbit ang kanilang pansamantalang kaligtasan. Isang katanungan ang pilit na nananatili sa isipan ni Denise. Isang kaisipang tila isang sumpa na handang matupad. Hanggang kailan mo kaya matatamasa ang yaman na ito, Doña Valdez, bago mo mapagtanto na ang bahay na ipinagpalit mo sa pera ay ang siyang magiging kabaong ng inyong karangyaan? Ang pera ay parang tubig sa dagat. Habang iniinom mo ito sa gitna ng uhaw, lalo ka lamang nauuhaw hanggang sa tuluyan kang malunod sa sarili mong kasakiman. Sa loob ng isang mamahaling butik sa Makati, ang tunog ng mga hanger na nagkikiskisan sa bakal ay tila musika sa pandinig ni Monica. Hawak niya ang isang itim na dress na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso. Sa tabi niya, si Adrian ay nakatitig sa kanyang cellphone, binibilang ang bawat numerong nabawas sa kanilang bank account matapos matanggap ang investment mula sa De Silva Group. Imbes na gamitin ang puhunan para ayusin ang kanilang naluluging pabrika, ang unang ginawa ni Adrian ay bigyan si Monica ng panggastos para mapanatili ang kanilang imahe sa harap ng mga De Silva. "Adrian, look, bagay ba ito sa akin? Kailangan nating magmukhang kagalang-galang sa gabi ng anibersaryo ng De Silva Group. Sabi mo, ito na ang pagkakataon nating mapalapit sa chairman." Ang masayang sabi ni Monica. Ang kanyang boses ay puno ng kuryosidad at ambisyon. "Sige, bilhin mo na lahat ng gusto mo. Ang mahalaga ay hindi tayo magmukhang pulubi sa harap ni Miss De Silva bukas." Ang sagot ni Adrian, bagamat may bahagyang kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag, ngunit sa bawat oras na naaalala niya ang mukha ni Miss De Silva, tila may isang malamig na kamay na humahawak sa kanyang leeg. Ang boses nito, ang bango nito, lahat ay tila isang pamilyar na bangungot na ayaw siyang tantanan. Habang abala ang dalawa sa paglulustay ng pera, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng mansyon ng mga Valdez, si Doña Valdez ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga lumang alahas. Isang marahas na katok sa pinto ang bumasag sa kanyang konsentrasyon. Ang tunog ng sapatos ng kanilang katulong na nagmamadali sa pasilyo ay tila isang hudyat ng isang mahalagang balita. "Madam, may dumating pong sulat, isang imbitasyon na kulay ginto." "Mamsani king asokul," ang hingal na sabi ng katulong habang iniaabot ang isang sobreng may tatak ng pamilya De Silva. Nang buksan ni Doña Valdez ang sobre, ang kinang ng gintong tinta ay tila nagbigay ng liwanag sa kanyang matatandang mata. Isang imbitasyon para sa Grand Gala ng De Silva Group, isang pagtitipon ng mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa bansa. At sa dulo ng sulat,
may isang espesyal na nota. Inaasahan namin ang inyong buong pamilya. Isang mahalagang anunsyo ang magaganap tungkol sa hinaharap ng ating partnership. Adrian, Monica, halik kayo rito. Ang sigaw ni Doña Valdez, ang kanyang boses ay puno ng galak na tila nanalo sa loterya. Ito na yon, ang pagkakataong hinihintay natin. Kapag naging malapit tayo sa pamilya de Silva, wala nang makakapigil sa ating muling pag-akyat sa tuktok. Sa kabilang dako, sa tahimik na silid ni Denise, ang bawat detalye ng gabing iyon ay maingat na inihahanda. Nakatayo siya sa harap ng kanyang bintana, pinapanood ang mga bituin na tila ba nakikiramay sa kanyang katahimikan. Sa kanyang lamesa, nakapatong ang isang larawan ni Nathan, isang larawang kinuha niya ng patago noong huling beses siyang bumisita sa school. Isang gabi na lang, Nathan. Ang bulong ni Denise sa hangin. Ang bawat salita niya ay tila isang panalangin na may halong pait. Isang gabi na lang at matatapos na ang pagpapanggap. Malalaman na nila kung sino ang totoong reyna na tinapakan nila sa putikan. Pumasok si Don Augusto sa silid. Bitbit ang isang kahon na naglalaman ng isang kwintas na gawa sa pinakamamahaling diamante. Handa ka na ba, Denise? Ang imbitasyon ay natanggap na nila. Tulad ng inaasahan, sila ay nasisilaw sa kinang ng iyong patibong. Handa na ako, Pap. Iyang sagot ni Denise habang hinahawakan ng kwintas. Ang lamig ng mga bato sa kanyang balat ay tila nagpapatigas sa kanyang kalooban. Gusto kong makita ang kanilang mga mukha kapag ang babaeng tinawag nilang katulong ay tumayo sa harap nila bilang may-ari ng lahat ng kanilang hinahangad. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang lihim na takot ang pilit na kumakawala. Paano kung sa huling sandali ay makuha ni Adrian ang simpatya ng kanyang ama? O paano kung ang pag-ibig na dati niyang naramdaman ay maging hadlang sa kanyang paghihiganti? Dahan-dahang isinuot ni Denise ang kanyang gown para sa fitting, isang itim na damit na tila baluti ng isang mandirigma. Ang bawat tahi ng tela ay tila isang pako na handang isara ang kabaong ng nakaraan. Habang papalapit ang oras ng Grand Gala, ang bawat tauhan sa kwentong ito ay tila mga piyesa sa isang chessboard na dahan-dahang inilalagay sa kanilang mga huling posisyon. Ngunit may isang impormasyon na hindi alam ni Denise, isang sikreto na balak gamitin ni Monica laban sa kanya sa gabing iyon. Ano kaya ang alas na hawak ni Monica na pwedeng sumira sa planong binuo ni Denise? At sino ang tunay na magtatagumpay kapag ang lahat ng maskara ay tuluyan ng natanggal? Ang kislap ng mga brilyante ay hindi sapat para itago ang dumi ng isang kaluluwang puno ng kataksilan. Sa gabing ito, ang bawat binalat kayong dangal ay tuluyan ng matitibag. Ang bulwagan ng Grand Ballroom ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na gawa sa kristal. Ang bawat kislap ng ilaw ay tila sumasalamin sa karangyaan ng mga panauhing naroon, mga politikong makapangyarihan, mga negosyanteng bilyonaryo, at ang mga elitistang tinitingala sa lipunan. Ang amoy ng mamahaling champagne at ang bango ng mga sariwang bulaklak ay humahalo sa hangin, lumilikha ng isang atmosfera ng tagumpay at kapangyarihan. Sa gitna ng karamihan, pumasok ang pamilya Valdez na tila ba sila ang may-ari ng buong pagtitipon. Si Doña Valdez ay naglalakad ng may sobrang taas na noo. Ang kanyang gintong terno ay tila sumisigaw ng yaman na sa katotohanan ay hiniram lamang niya mula sa kinabukasan ng kanilang kumpanya. Sa kanyang tabi, si Adrian ay mukhang kumpiyansado sa kanyang itim na tuxedo, habang si Monica ay nakakapit sa kanyang braso, suot ang pulang dress na nagkakahalaga ng higit pa sa sahod ng lahat ng kanilang empleyado sa loob ng isang buwan. Tingnan mo sila, Adrian. Lahat sila ay nakatingin sa atin. Ang pabulong na sabi ni Doña Valdez. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan. Sabi ko sa'yo, sa oras na makuha natin ang tiwala ng mga De Silva, tayo na ang magiging sentro ng mundong ito. Huwag mong kakalimutang hanapin si Miss De Silva mamaya para magpasalamat.
Huwag kang mag-alala, Mama. Alam ko ang gagawin ko. Ang sagot ni Adrian habang kumuha ng isang baso ng wine mula sa isang dumadaang waiter. Tumingin siya sa paligid. Hinahanap ang pamilyar na mukha ng Executive Vice President na nakatagpo niya sa opisina. Ang kanyang puso ay bahagyang kumakabog. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na tuluyan nang makaakyat sa rurok ng tagumpay. Samantala, sa itaas na palapag ng bulwagan, sa isang pribadong kwarto na may malawak na tanawin sa baba, nakatayo si Denise sa harap ng isang malaking salamin. Ang kanyang suot na gown ay kulay hating gabi. Isang madilim na asul na tila may mga bituin na nakatanim sa bawat tahi nito. Ang kanyang mga alahas ay hindi lamang basta palamuti. Bawat isa ay simbolo ng kapangyarihan ng kanyang pamilya na matagal niyang isinantabi para sa isang maling pag-ibig. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga kamay ay marahang humahawak sa malamig na rehas ng balkonahe habang nakatingin sa ibaba. Nakita niya ang kanyang asawa. Nakita niya ang kanyang biyenan. Nakita niya ang babaeng pumalit sa kanyang pwesto. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinapanood ang kanilang mga tawa at pagmamalaki. Ang saya niyo pa sa ngayon? Ang bulong ni Denise sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Tanggapin niyo na ang lahat ng papuri dahil ito na ang huling gabi na tatayo kayo ng matuwid sa harap ng mga tao. Pumasok si Don Augusto sa kwarto, suot ang kanyang pinaka-formal na anyo. Hinawakan niya ang balikat ng kanyang anak. Denise, ang lahat ay handa na. Ang media, ang mga investors, at ang mga taong nais mong saksihan ang iyong pagbangon. Oras na para ipakita sa kanila kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng gabing ito. Tumango si Denise. Ang kanyang mga mata ay naniningkil sa determinasyon. Nawala na ang bawat bakas ng pag-aalinlangan. Ang bawat sampal, bawat lait, at bawat patak ng ulan. Noong gabing pinalayas siya ay naging lakas na ngayon na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Sa baba, ang tugtog ng mga biyulin ay biglang huminto. Ang malakas na tunog ng isang gong ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Humihingi ng atensyon ng lahat. Ang mga ilaw sa paligid ay unti-unting namatay, maliban sa isang maliwanag na spotlight na nakaturo sa itaas ng malaking hagdanan. Lumabas ang isang lalaking nakauniporme, ang Master of Ceremonies ng gabi. Ang kanyang boses ay pumailan lang sa katahimikan ng silid. Mga Ginoo at mga ginang, ikinararangal ng De Silva Group na ipakilala sa inyo ang kaisa-isang tagapagmana ng aming imperyo, ang babaeng magpapatuloy sa legacy ng aming chairman at ang bagong mukha ng ating hinaharap. Napatigil si Adrian sa kanyang pag-inom. Si Doña Valdez ay napahawak ng mahigpit sa kanyang bag. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa itaas ng hagdanan. Inaasahang makikita ang Miss De Silva na kanilang nakilala. Ang aming minamahal na senyorita, Maria Denise De Silva. Habang lumilitaw ang isang anino sa itaas ng hagdanan, isang kolektibong buntong hininga ng gulat ang narinig mula sa mga panauhin. Ngunit para kay Adrian at Doña Valdez, ang tunog na yon ay tila isang malakas na pagsabog ng katotohanan na tuluyang wumasak sa kanilang mundo. Ang babaeng naglalakad pababa, na may ningning na tila isang bituin, at awtoridad na tila isang reyna ay walang iba kundi ang babaeng itinapon nila sa putikan. Sa gitna ng katahimikan, isang katanungan ang pilit na sumisigaw sa isipan ni Adrian habang nanlalabo ang kanyang paningin. Paano naging reyna ang isang alilang sinira ko na ang pagkatao? Hindi ito maaari. Si Denise, ang hamak na babaeng pinalayas ko sa ulan, ay ang kaisa-isang anak ni Don Augusto de Silva? Ang boses ni Adrian ay halos hindi na lumabas sa kanyang lalamunan, isang nangangatal na bulong na tila ba hininga na lamang ng isang taong nalulunod.
Ang baso ng mamahaling champagne na kanina lang ay hawak niya ng may pagmamayabang ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ang tunog ng pagtama ng kristal sa makinis na sahig ay tila isang marahas na pagsabog ng katotohanan sa gitna ng katahimikan ng bulwagan, habang ang likido ay kumalat sa kanyang sapatos, isang maruming mantsa sa kanyang pinaghandaang anyo. Sa bawat hakbang ni Denise, pababa ng malaking hagdanan, ang bawat mata sa loob ng Grand Ballroom ay nakapako sa kanya. Ngunit ang kanyang paningin ay nananatiling nakatuon sa isang direksyon lamang. Sa 3 taong nasa paanan ng hagdanan, na tila ba nakakita ng isang multong bumangon mula sa hukay. Ang bawat kislap ng mga diamante sa kanyang leeg ay tila naglalabas ng isang nakakabulag na liwanag, nanunuya sa bawat pait at hirap na ibinigay nila sa kanya. Naramdaman ni Denise ang malamig na hangin mula sa aircon na dumadampi sa kanyang balat. Ngunit sa kanyang dibdib, ang init ng tagumpay ay tila isang apoy na nagbibigay sa kanya ng hindi matitinag na lakas. Ang kanyang mukha ay isang larawan ng perpektong kapayapaan, isang kapayapaang hindi nagmumula sa pagpapatawad, kundi sa pagkakaalam na siya na ngayon ang humahawak sa leeg ng kanyang mga kaaway. Nakita niya si Doña Valdez. Ang matanda ay tila biglang tumanda ng 10 taon sa loob ng 1 segundo. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak ng mahigpit sa kanyang dibdib. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas habang pilit na humihigop ng hangin. Ang integridad at dangal na ipinagmamalaki nito kanina ay tila biglang naglaho, napalitan ng isang matinding takot na tila lalamon sa kanyang buong pagkatao. Sa tabi nito, si Monica ay tila naging isang estatwa ng yelo. Ang kanyang mapupulang labi ay nangangatog, at ang kumpiyansang dala ng kanyang pulang gown ay tila naging isang kulay ng kahihiyan. Nang makarating si Denise sa huling baitang ng hagdanan, sinalubong siya ni Don Augusto. Hinawakan ng ama ang kamay ng anak at hinalikan ito sa harap ng lahat, isang simbolo ng pagkilala at paggalang na kailanman ay hindi ibinigay ni Adrian sa kanya. Ang aking anak, si Maria Denise de Silva, ang siyang tatayo bilang bagong chairman ng ating kumpanya simula sa gabing ito. Ang anunsyo ni Don Augusto. Ang boses ay puno ng kapangyarihan na tila yumanig sa pundasyon ng gusali. Naglakad si Denise patungo sa gitna ng entablado, ngunit bago siya magsalita sa harap ng mikropono, huminto siya ng ilang segundo sa harap ni Adrian. Ang bango ng kanyang pabango ay tila sumakal sa asawa, isang bango na hindi na amoy bawang o kusina, kundi bango ng isang reynang may hawak ng kanyang kapalaran. "Good evening, Mr. Valdez." Ang boses ni Denise ay malinaw, pino, at puno ng mapanuyang tamis. Tumingin siya sa mantsa ng champagne sa sapatos ni Adrian. "Mukhang hindi ka pa rin marunong mag-ingat sa mga bagay na mahalaga sa'yo. Tulad ng dati, palagi mong hinahayaang masira ang mga bagay na nasa harap mo na." Hindi nakasagot si Adrian. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa mukha ni Denise, naghahanap ng kahit katiting na emosyon, kahit katiting na pag-ibig, ngunit ang nakita niya lamang ay isang malawak at malamig na karagatan ng kawalan ng pakialam. And Doña Valdez, pagbaling ni Denise sa matandang babae na tila bababagsak na sa sahig. "Salamat sa pagpunta sa aking anibersaryo. Sana ay nagustuhan niyo ang party. Dahil ito na ang huling pagkakataon na makakapasok kayo sa isang lugar na ganito karangya." Lumapit si Denise pa sa mikropono. Ang kanyang bawat salita ay tila isang hatol na binibigkas sa harap ng buong lipunan. Ang De Silva Group ay binuo sa pundasyon ng katapatan at respeto. Ang mga taong walang ganitong katangian ay walang puwang sa aming hinaharap. Simula ngayong gabi, ang bawat partnership na hindi tumutugma sa aming values ay aming puputulin. Kabilang na ang bawat investment na ibinigay namin sa mga taong akala namin ay may dangal.
Narinig ni Denise ang tila mahinang hagulgol ni Monica sa likuran, ngunit hindi siya lumingon. Ang kanyang puso ay tila naging isang matigas na brilyante, nagniningning ngunit hindi na matitinag ng anumang luha o pagmamakaawa. Habang nagpapalakpakan ng mga tao, isang kolektibong tunog ng paghanga ang pumailan lang sa bulwagan. Ngunit sa gitna ng hiyawan at musika, si Denise ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Ang kanyang paningin ay nakaturo sa labas ng bintana, kung saan ang lungsod ay nagniningning. Ang bawat piraso ng kanyang pighati ay tila nabayaran na sa gabing ito. Ngunit alam ni Denise na ang paglantad ng kanyang mukha ay simula pa lamang. Ang tunay na laban ay wala sa bulwagang ito, kundi sa pagbawi sa kaisa-isang bagay na hindi kayang bilhin ng kanyang yaman, ang kanyang anak. Tumingin si Denise kay Adrian, na ngayon ay tila isang anino na lamang sa gitna ng karamihan. Isang katanungan ang pilit na lumalabas sa kanyang isipan. Isang kaisipang tila isang huling hudyat ng digmaan. Ngayong alam mo na kung sino ang babaeng sinaktan mo. Adrian, hanggang saan mo kayang ibaba ang iyong sarili para makuha ang aking patawad, o huli na ba ang lahat para sa iyong huling pagkakataon? Tapos na ang lahat, Adrian. Wala ka ng kumpanyang babalikan, wala ka ng pangalang ipagmamalaki, at sa loob ng 24 na oras, wala na rin kayong bahay na tutuluyan. Ang tinig ni Denise ay kasing lamig ng hanging umiihip sa balkonahe ng De Silva Group kinabukasan. Nakatayo siya sa likod ng kanyang malawak na lamesa, tinitignan ng isang report na nagpapatunay na ang lahat ng assets ng Valdez Group ay tuluyan ng na-freeze ng bangko. Ang investment na ibinigay niya noong nakaraang linggo, ginamit niya iyon para bayaran ang mga utang na siya rin ang lihim na bumili mula sa ibang creditors. Sa madaling salita, si Denise na ngayon ang nagmamay-ari ng bawat hibla ng utang ni Adrian. Sa kabilang panig ng lamesa, si Adrian ay isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang taksido na suot kagabi ay lukot-lukot na. Ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat at iyak, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. Ni hindi niya kayang itingin ang kanyang mga mata sa babaeng dati ay tinatawag niyang pabigat. Denise, please, nagmamakaawa ako. Ang boses ni Adrian ay basag, puno ng desperasyon na tila isang hayop na nasasakal. Gawin mo sa akin ang lahat. Bawiin mo ang kumpanya. Pero huwag mong kunin ang mansyon. Saan titira ang aking ina? Saan matutulog si Nathan? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Denise. Humakbang siya papalapit kay Adrian. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila bawat pako na ibinabaon sa kabaong ng ambisyon ng lalaki. Nathan, ngayon mo lang naalala ang anak mo? Noong pinalayas mo ako sa gitna ng ulan, naisip mo ba kung saan ako matutulog? Noong hinayaan mong saktan at hiyain ako ng ina mo, naisip mo ba ang nararamdaman ko? Bago pa makasagot si Adrian, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Monica, ngunit wala na ang pulang gown at ang mga alas nito. Bitbit niya ang kanyang mga bag, ang mukha ay puno ng galit at pagmamadali. Adrian, aalis na ako. Ayaw kong madamay sa gulo niyo. Ang bulyaw ni Monica. Hindi man lang tinitignan si Denise. Nalaman ko sa balita na bankrupt na kayo. Ang akala ko ay bilyonaryo ka, pero isa ka palang malaking pagkakamali. Huwag mo na akong tatawagan kailanman. Napanood ni Adrian kung paano siya tinalikuran ng babaeng ipinalit niya sa kanyang asawa. Ang pag-alis ni Monica ay tila huling sipa sa kanyang naghihingalong dignidad. Nanatiling tahimik si Denise, pinapanood ang bawat detalye ng pagguho ng mundo ni Adrian. Ito ang katotohanan ng buhay na pinili ni Adrian. Isang buhay na nakabase sa pera, at sa oras na mawala ang pera, mawawala rin ang lahat ng pag-ibig na akala niya ay totoo. Kita mo na, Adrian? Ang mahinang sabi ni Denise habang inilalapag ang isang sobre sa harap ng lalaki. Iyan ang mga papeles ng annulment na ibinigay mo sa akin noong birthday ni Nathan. Pinirmahan ko na ang lahat.
Malaya ka na sa akin. Malaya ka na sa pabigat na tulad ko. Dahan-dahang binuksan ni Adrian ang sobre. Ngunit sa ilalim ng annulment papers, may isa pang dokumento, ang Notice of Eviction, para sa kanilang mansyon. Ang bahay niyo ay pag-aari na ng De Silva Group simula ngayong oras na ito. Ang patuloy ni Denise, ang boses ay walang kahit anong emosyon. Mayroon kayong 2 oras para kunin ang inyong mga personal na gamit. Pagkatapos niyan, papalitan ko na ang lahat ng kandado. Napasandal si Adrian sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay at napaupo siya sa sahig. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Tila ba ang hangin sa loob ng opisina ay naglaho na. Ang bawat pangarap niya, ang bawat kasinungalingan niya ay nauwi sa wala. Tumingin si Denise sa kanya sa huling pagkakataon. Walang galit, walang pait, kundi isang malalim na awa para sa isang taong winasak ang sariling buhay dahil sa kasakiman. Hindi sapat ang patawad para sa lahat ng ginawa mo, Adrian. Ang huling sabi ni Denise bago siya tumalikod at tumingin sa bintana. Pero sapat na ang makita kitang mawalan ng lahat para malaman mo kung gaano kasakit ang maiwan ng mag-isa sa dilim. Habang dahan-dahang gumagapang si Adrian palabas ng opisina, tila naririnig ni Denise ang tunog ng pagbagsak ng huling pader ng pamilya Valdez. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, may isang bagay na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Isang tawag mula sa kanyang ama ang pumasok. Denise, nakuha na ng aming team si Nathan. Papunta na sila rito. Naramdaman ni Denise ang pagtulo ng kanyang mga luha. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas, ang kanyang kaisa-isang kayamanan ay muli na niyang mahahawakan. Ano kaya ang sasabihin ni Nathan kapag nakita niya ang kanyang ina? At paano tatanggapin ni Adrian na ang huling bagay na mahalaga sa kanya ay tuluyan na ring nakuha ng babaeng kanyang sinira? Lumayas kayo sa bahay ko. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Ako ang may-ari ng mansyong ito. Ako ang Doña Valdez. Ang boses ng matandang babae ay pumapalahaw sa gitna ng kalsada, basag at puno ng desperasyon, habang pilit niyang tinutulak ang mga guwardyang nakasuot ng uniforme ng De Silva Group. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos na naka-spray ay gulo-gulo na ngayon. At ang kanyang suot na mamahaling seda ay may bahid na ng alikabok mula sa mga kahon na sunod-sunod na inilalabas mula sa loob ng bahay. Wala na ang gintong terno, wala na ang mga brilyanteng nagbibigay sa kanya ng huwad na ningning. Ang tanging hawak niya ngayon ay isang lumang supot ng plastik na naglalaman ng kanyang mga personal na gamit. Isang larawan ng kahapong hindi na kailanman babalik. Nakatayo si Adrian sa gilid ng gate, nakatitig sa malaking Notice of Eviction na nakadikit sa mismong pintuan na dati niyang binubuksan ng may pagmamayabang. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay. Ang kanyang mga mata ay walang buhay na nakatingin sa kawalan. Ang bawat gamit na inilalabas ng mga movers, ang kanilang kama, ang kanilang mamahaling sofa, ang piano na hindi naman nila tinutugtog, ay tila mga bahagi ng kanyang pagkatao na isa-isang binabaklas at itinatapon sa kalsada. Sa sandaling iyon, isang puting sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng mansyon. Ang tunog ng makina nito ay tila isang malambot na bulong sa gitna ng ingay ng paglilipat. Bumukas ang pinto at lumabas si Denise. Suot niya ang isang simpleng puting bestida, walang masyadong alahas, ngunit ang bawat galaw niya ay naglalabas ng isang uri ng liwanag na hindi kayang bilhin ng salapi. Denise, anak, pakiusap. Ang tawag ni Doña Valdez nang makita ang dating manugang. Nagmadali ang matanda patungo kay Denise, muntik na itong madapa sa sarili niyang mga paa. Huwag mo kaming itapon sa lansangan. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Kahit sa maliit na kwarto na lang sa likod, hayaan mo kaming manatili. Pamilya pa rin tayo, di ba? Tumingin si Denise sa matanda. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng galit,
kundi isang malalim at malamig na pagtanggap sa katotohanan. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ng matanda na nakakapit sa kanyang braso. Ang pamilya ay hindi nagtatapon ng kapwa-pamilya sa ulan, Doña Valdez. Ang pamilya ay hindi nagbibintang ng pagnanakaw sa taong naglingkod ng tapat. Ang bahay na ito ay hindi na sa inyo dahil matagal na ninyong isinuko ang karapatang tawagin itong tahanan. Binalingan ni Denise si Adrian na hanggang ngayon ay hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Lumapit siya ng bahagya sa asawa. Ang lahat ng utang mo sa kumpanya ay bayad na, Adrian. Ang mansyong ito ang naging kabayaran ng lahat ng kasalanan mo. Wala ka ng obligasyon sa akin. At wala na rin akong pakialam sa'yo. Ngunit bago pa makasagot si Adrian, isang maliit na boses ang bumasag sa katahimikan ng paligid. Mommy? Mommy! Mula sa isang itim na sasakyan sa likuran, lumabas si Nathan kasama ang isang tauhan ni Don Augusto. Ang bata ay tumatakbo ng mabilis. Ang kanyang maliliit na paa ay tila lumilipad sa kalsada hanggang sa tuluyan siyang sumubsob sa yakap ni Denise. Mommy, akala ko po iniwan niyo na ako. Sabi nila, kinuha ka na ng mga anghel. Ang iyak ni Nathan. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa leeg ng kanyang ina na tila ba ayaw na itong pakawalan kailanman. Naramdaman ni Denise ang mainit na hininga ng kanyang anak sa kanyang balikat, ang amoy ng sanggol na tila nagpapagaling sa lahat ng sugat ng kanyang kaluluwa. Ang bawat pait, bawat puyat, at bawat kahihiyang tiniis niya ay biglang naglaho sa sandaling iyon. Ito ang kanyang tunay na kayamanan. Hindi ang kumpanya, hindi ang mansyon, kundi ang yakap ng kanyang anak. Hindi kita iiwan, di ba Nathan? Hinding-hindi na. Ang bulong ni Denise habang hinahalikan ang noo ng bata. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak, humahalo sa buhok ni Nathan. Mga luhang hindi na ng pighati, kundi ng wagas na kaligayahan. Tumingin si Adrian sa mag-ina. Ang eksenang yon ay tila isang matalim na salamin na nagpapakita ng lahat ng kanyang pagkakamali. Doon niya napagtanto na sa kanyang paghahabol sa yaman at kapangyarihan, ang kaisa-isang bagay na nagbibigay ng tunay na kahulugan sa kanyang buhay ay ang siyang kusa niyang itinapon. Ang sakit ng katotohanan yon ay mas matindi pa kaysa sa mawalan ng lahat ng ari-arian. Halika na, Nathan. Uuwi na tayo, ang sabi ni Denise habang inaalalayan ang bata, pasakay sa sasakyan. Hindi na siya lumingon muli sa mansyon. Hindi na niya tinignan ang pamilya Valdez na naiwang nakatayo sa kalsada, napapaligiran ng mga kahon ng kanilang nakaraan. Habang umaandar ang sasakyan palayo, naramdaman ni Denise ang paggaan ng kanyang dibdib. Ang bawat hakbang ng kanyang paghihiganti ay natapos na, ngunit ang tunay na paglalakbay ng kanyang paghilom ay nagsisimula pa lamang. Tumingin siya sa kanyang anak na ngayon ay mahimbing nang natutulog sa kanyang tabi. Isang katanungan ang pilit na nananatili sa kanyang isipan. Isang kaisipang tila isang pangako para sa kanilang bagong bukas. Sa gitna ng lahat ng yaman na hawak ko ngayon, sapat na ba ang aking pagmamahal para burahin ang bawat bakas ng sakit sa puso ng aking anak? O may mga sugat na kailanman ay hindi na kayang hilumin ng panahon? Akala mo ba ay matatakasan mo ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ng anak ko? Ang batas ay hindi natutulog, Monica. At sa pagkakataong ito, walang perang makakapagligtas sa iyo mula sa iyong sariling kasamaan. Ang boses ni Denise ay malamig at matalim, tila isang talim ng kutsilyo na humihiwas sa hangin sa loob ng malamig na silid ng presinto. Nakaupo siya ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay maayos na nakapatong sa kanyang kandungan. Habang sa harap niya ay nakaupo si Monica, hindi na ang nagniningning na babaeng may pulang gown, kundi isang babaeng gulo-gulo ang buhok. May mantsa ng maskara sa ilalim ng mga mata at suot ang isang simpleng t-shirt na punong-puno ng gusot. Nanginginig ang mga kamay ni Monica
habang nakaposas ang mga ito sa bakal na lamesa. Ang bawat kalansing ng kadena ay tila isang hudyat ng kanyang tuluyang pagkakakulong sa realidad. Inaresto siya sa isang maliit na apartment sa labas ng lungsod dahil sa kasong falsification of documents at child maltreatment, mga ebidensyang maingat na tinipon ni Denise simula nang makuha niya ang kanyang kapangyarihan. Denise, please maawa ka. Nagawa ko lang naman iyon dahil sa utos ni Adrian. Siya ang nagsabing kailangang maging strikto kay Nathan para maging matapang ang bata. Ang pagmamakaawa ni Monica, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng kasinungalingan. Hindi ko naman sinasadyang saktan siya. Isang pagkakamali lang iyon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Denise. Tumayo siya at lumapit sa salamin na naghihiwalay sa kanila sa kabilang silid. Pagkakamali, ang hayaan ng isang 5 taong gulang na bata na umiyak sa gutom habang ikaw ay nagsasaya sa party? Ang itulak siya sa semento dahil lang sa nakakalas na sintas ng sapatos? Hindi yun pagkakamali, Monica. Iyon ay kalupitan. At bilang ina ni Nathan, sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang bawat segundong natakot ang anak ko sa piling mo. Inilapag ni Denise ang isang folder sa lamesa, ang mga video footage mula sa CCTV ng paaralan at ang mga testimonial mula kay Yaya Loring. Wala nang takas si Monica. Ang bawat kasinungalingan nito ay tila isang pader na unti-unti nang gumuguhos sa kanya. Sa bawat segundo ng katahimikan ni Denise, nararamdaman ni Monica ang bigat ng hustisya na tila ba isang dambuhalang bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Nang lumabas si Denise sa presinto, sinalubong siya ng sariwang hangin ng hapon. Doon, sa loob ng kanyang sasakyan, naghihintay si Nathan. Ang bata ay abala sa paglalaro ng kanyang bagong tablet. Ngunit agad itong tumingin sa kanyang ina nang marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto. Mommy, okay na po ba? Hindi na po ba babalik ang masamang tita? Ang tanong ni Nathan, ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at isang bahid ng takot na unti-unti nang naglalaho. Umupo si Denise sa tabi ng kanyang anak at hinawakan ang maliliit na kamay nito. Huwag kang mag-alala, Nathan. Hindi na siya makakalapit sa iyo kailanman. Protektado ka na ni Mommy. Sa sandaling iyon, dahan-dahang yumuko si Denise para ayusin ang sintas ng sapatos ni Nathan. Isang simpleng gawain, ngunit para kay Denise, ito ay simbolo ng kanyang pagbabalik sa kanyang tunay na tungkulin. Ang pagmamahal na ito, ang pag-aalaga sa maliliit na detalye ng buhay ng kanyang anak, ay mas mahalaga kaysa sa anumang pirma sa $1,000,000 na kontrata. Naramdaman niya ang malambot na buhok ni Nathan habang hinahalikan niya ang tuktok ng ulo nito, isang pakiramdam ng kapayapaan na tila nagpapahilom sa lahat ng kanyang nakaraang sugat. Habang papalayo ang sasakyan sa presinto, tumingin si Denise sa bintana. Nakita niya si Adrian sa di kalayuan, nakatayo sa kanto ng kalsada, tila isang pulubi na naghahanap ng direksyon. Wala na itong kumpanya, wala na itong mansyon, at wala na rin itong pamilya. Ang hustisya ay hindi kailangang maging madugo. Sapat na ang makita ang iyong kaaway na nabubuhay sa anino ng kanyang sariling mga maling desisyon. Mommy, can we have ice cream? Ang masayang hiling ni Nathan, na tila ba ang lahat ng dilim ay tuluyan ng napalitan ng liwanag. Of course, anak. Kahit gaano karaming ice cream ang gusto mo. Ang sagot ni Denise, ang kanyang puso ay tila isang bulaklak na muling bumubukas sa ilalim ng sikat ng araw. Ang bawat hakbang ng kanyang plano ay tapos na. Ang mga kontrabida ay nasa likod na ng rehas o nagdurusa sa hirap. Ngunit habang tinititigan ni Denise ang kanyang anak, naramdaman niya ang isang huling tanong na pilit na nananatili sa kanyang isipan. Isang kaisipang tila isang huling hudyat ng kanyang bagong simula. Nahanap ko na ba ang tunay na kapayapaan sa paghihiganti? O ang tunay na tagumpay
ay nasa kakayahan kong muling magmahal nang walang takot sa kabila ng lahat ng sakit na aking dinanas. Ang sugat ng nakaraan ay hindi kailanman tuluyang mabubura, ngunit sa ilalim ng init ng bagong umaga, ang bawat peklat ay nagiging simbolo ng isang tagumpay na hindi kayang tapatan ng anumang ginto. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang huwad na imperyo ng mga Valdez. Sa malawak na hardin ng mansyon ng mga De Silva, ang bango ng mga namumukadkad na sampagita ay humahalo sa sariwang hangin ng hapon. Ang tunog ng tawa ni Nathan ay pumapailan lang sa hangin habang hinahabol niya ang isang makulay na saranggola. Ang kanyang maliliit na paa ay malayang tumatakbo sa malambot na damuhan. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang lungkot sa kanyang boses. Ang bata ay muling naging isang larawan ng kawalang malay at kagalakan. Nakatayo si Denise sa balkonahe. Bitbit ang isang tasa ng mainit na tsa. Ang kanyang puting silk na damit ay marahang tinatangay ng hangin. Tinitigan niya ang kanyang anak nang may isang matamis na ngiti. Isang ngingiti na nagmumula sa kaibuturan ng isang pusong nahanap na ang kapayapaan. Sa loob ng isang taon, pinili ni Denise na gamitin ang kanyang yaman para sa pagpapatayo ng mga foundation para sa mga inang biktima ng pang-aabuso. Ang bawat tagumpay ng ibang babae ay tila nagpapagaling din sa kanyang sariling mga sugat. Sa di kalayuan, sa labas ng malaking gate ng mansyon, isang lalaki ang nakatayo ng tahimik. Si Adrian. Suot nito ang isang simpleng uniforme ng isang delivery rider. Ang kanyang balat ay nasunog na ng araw at ang kanyang mukha ay puno ng mga linya ng pagod at pagsisisi. Paminsan-minsan, humihinto siya roon para lamang masilayan ang kanyang anak mula sa malayo. Hindi siya lumalapit, hindi siya tumatawag. Alam niya na ang bawat hakbang niya patungo sa buhay ni Denise ay tila isang paglapastangan sa katahimikang pinaghirapan nitong binuo. Nakita ni Denise si Adrian mula sa balkonahe. Sa pagkakataong ito, hindi na kumulo ang kanyang dugo sa galit. Wala na ang pagnanais na makitang masaktan ng lalaki. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na buntong hininga. Ang pagpapatawad para kay Denise ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagbibigay ng laya sa sarili na huwag nang maging bilanggo ng galit. Pinanood niya si Adrian na dahan-dahang sumakay sa kanyang motor at lumisan, isang anino ng nakaraan na unti-unti nang nilalamon ng distansya. Lumapit si Don Augusto sa kanyang anak at marahang hinawakan ang balikat nito. Nahanap mo na ba ang hinahanap mong sagot, Denise? Ang tanong ng ama. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. Opo, Papa. Ang sagot ni Denise habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng ama. Natutunan ko na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa kakayahang manakit, kundi nasa kakayahang bumangon at magmahal muli sa kabila ng lahat. Ang pera ay pwedeng mawala, ang mansyon ay pwedeng gumuho, ngunit ang dangal at pagmamahal ng isang ina ay mananatili kailanman. Tumingin si Denise sa langit, na ngayon ay nagiging kulay kahel at lila. Ang bawat piraso ng kanyang pighati ay naging bahagi na ng kanyang kasaysayan. Isang kwento ng isang babaeng minura ng tadhana, ngunit piniling maging reyna ng sarili niyang buhay. Habang lumalapit si Nathan sa kanya at yumayakap sa kanyang binti, naramdaman ni Denise ang huling pintig ng kanyang paghilom. Ang bawat luha noong gabing pinalayas siya ay naging hamog na nagpatubo sa mga bulaklak ng kanyang bagong simula. Ang paglalakbay ay mahaba at masakit, ngunit sa dulo nito, nahanap niya ang kaisa-isang bagay na hindi kayang ibigay ng anumang kayamanan, ang kanyang sarili. Sa gitna ng katahimikan ng hapon, isang pangako ang nanatili sa puso ni Denise. Isang pangako na ang bawat bukas ay puno ng pag-asa. At ang bawat sugat ay patunay lamang na siya ay buhay, matatag, at handang magmahal ng mas tapat kaysa sa dati.